Bitcoin, BTC. Ang presyo ng Bitcoin ay pabago-bago ng isip at huling nakipagkalakalan sa paligid ng US dollars, 74,169 na may intraday high na US dollars, 75,827 at mababa sa US dollars, 72,234. Ito ay kumakatawan sa isang bahagyang pagbaba ng humigit kumulang 0.71% kumpara sa nakaraang presyo ng pagsasara. Sa nakalipas na linggo, ang merkado ng cryptocurrency ay nakaranas ng makabuluhang pagbabago-bago. Narito ang isang detalyadong pangkalahatang ideya ng kasalukuyang mga presyo at kamakailang pagganap ng mga pangunahing cryptocurrencies. Kasalukuyang presyo, 74,176 pesos. Pinakamataas na intraday, 75,827 pesos. Mababa sa loob ng araw, 72,234 pesos. 24 na oras na pagbabago, negatibo 0.78%. Ang Bitcoin ay napatunayang nababanat at humawak ng mga antas sa itaas ng US dollars, 70,000. Ang mga toro ay aktibong nagtatanggol sa US dollars, 70,000 na suporta, na ang mga kamakailang pagbaba malapit sa antas na ito ay tinitingnan bilang mga pagkakataon sa pagpili. Ang isang break sa itaas ng downtrend line ay maaaring magresulta sa isang rally sa US dollars 102,725 at pagkatapos ay sa US dollars 108,353. Mga pagtataya para sa darating na linggo. Ang mga analyst ay may magkahalong pagtataya para sa merkado ng cryptocurrency sa darating na linggo. Bitcoin, BTC. Ang ilang mga hula ay nagmumungkahi na ang Bitcoin ay maaaring makakita ng bahagyang pagbaba, na may mga projection sa humigit kumulang US dollars, 77,900, na kumakatawan sa isang potensyal na pagbaba ng humigit kumulang 1.3% mula sa kasalukuyang presyo. Ethereum, Zinhe. Ang Ethereum ay kasalukuyang nakikipagkalakalan sa US dollars 3,231.74, bumaba ng humigit kumulang 2.23% mula sa dati nitong pagsasara. Ang pang-araw-araw na mataas ay US dollars 3,329.34 at ang pang-araw-araw na mababang ay US dollars 3,172.5. Kasalukuyang presyo, 3,233.73. Araw-araw na mataas, 3,329.34. Pang-araw-araw na mababa, 3,172.5. 24 na oras na pagbabago, negatibo 2.18%. Ang Ethereum ay nakabuo ng pattern ng ulo at balikat na makukumpleto sa isang break at malapit sa ibaba ng neckline. Ang bumababang 20 araw na exponential moving average, US dollars 3,451 at ang relative strength index, HES, sa negatibong teritoryo ay nagmumungkahi na ang mga bear ay may mas mataas na kamay. Kung ang presyo ay bumaba mula sa kasalukuyang antas o ang 20 araw na SAFE at masira sa ibaba ng neckline, may panganib na ang PRS ng FE-BIS2 ay bumaba sa US dollars 2,850. Mga pagtataya para sa darating na linggo. Ang mga analyst ay may magkahalong pagtataya para sa merkado ng cryptocurrency sa darating na linggo. Ethereum, Zinhe. Inaasahang makakakita ang Ethereum ng katamtamang pagtaas, na may ilang hula na nagmumungkahi ng pagtaas sa humigit kumulang US dollars 4,039.50, na kumakatawan sa pagtaas ng 16.32% sa susunod na 30 araw. BFB. Ang BSBU ay nangangalakal sa US dollars 674.54, bumaba ng 0.56% mula sa nakaraang pagsasara, na may intraday high na US dollars 704.10 at mababa sa US dollars 681.78. Kasalukuyang presyo, 675.07 peso. Mataas na intraday, 704.10 peso. Mababa sa intraday, 681.78 peso. 24 na oras na pagbabago, negatibo 0.53%. Ang BSBU ay nagsara sa ibaba ng 50 araw na moving average,
US$671 noong Enero 9, ngunit ang mga bear ay nagpupumilit na hawakan ang mas mababang antas. Sinusubukan ng mga toro na itulak ang presyo sa itaas ng mga moving average. Kung magtagumpay sila, maaaring hamunin ng peres ng BSP Phase 2 ang overhead resistance sa US$745. S.V. Ang FV ay nakakita ng katamtamang pagtaas at kasalukuyang nakikipagkalakalan sa US$2.35, 1.73% sa itaas ng nakaraang pagsasara, na may intraday na mataas na US$2.36 at mababa sa US$2.25. Kasalukuyang presyo, 2.35 piso. Mataas na intraday, US$2.36. Mababa sa loob ng araw, US$2.25. 24 na oras na pagbabago, panandang pandagdag 1.73%. Ang LCU ay nakikipagkalakalan sa loob ng isang simetriko na pattern ng tatsulong na nagpapahiwatig ng balanse sa pagitan ng supply at demand. Ang flat 20-day ZV, US$2.20 at ang IHS malapit sa midpoint ay hindi nagbibigay ng malinaw na kalamangan sa alinman sa mga toro o mga bear. Kung masira ng presyo ang linya ng paglaban at magsasara sa itaas nito, ito ay isang senyales na ang mga toro ay nalampasan ang mga bear. Cardano, GA, ang Cardano ay nangangalakal sa US$0.92 at 3.73% sa ibaba ng nakaraang pagsasara, na may intraday na mataas na US$0.96 at mababa sa US$0.91. Kasalukuyang presyo, US$0.92. Mataas na intraday, US$0.96. Mababa sa loob ng araw, US$0.91. 24 na oras na pagbabago, negatibo 3.73%. Si Cardano ay lumabas mula sa uptrend line na nagmumungkahi na ang mga mas mababang antas ay umaakit ng mga mamimili. Ang recovery rally ay inaasahang haharap sa pagbebenta sa moving averages. Kung bumaba ang presyo mula sa mga moving average, tataas ang posibilidad ng break sa ibaba ng uptrend line. Cointelegraph. Pakitandaan na ang mga merkado ng cryptocurrency ay masyadong pabago-bago ng isip at maaaring mabilis na magbago ang mga presyo. Mahalagang magsagawa ng masusing pananaliksik at isaalang-alang ang ilang salit bago gumawa ng mga desisyon sa pamumuhunan. Mga kasalukuyang pag-unlad. Mga pagbabago sa regulasyon. Ang halalan ni President-elect Donald Trump ay nagbunsod ng mga talakayan tungkol sa mga posibleng crypto-friendly na regulasyon. Ang suporta ng kanyang administrasyon para sa pagbuo ng isang estratehikong reserbang Bitcoin at paghirang ng mga crypto-friendly na numero sa mga pangunahing posisyon sa regulasyon ay nagdulot ng optimismo sa mga mahilig sa crypto. Sa partikular, ang pagpayag sa Ether Exchange Traded Funds, ETH, na i-stake ang Ether na hawak nila ay maaaring mapahusay ang mga diskarte sa pangangalakal at makaakit ng mga institusyonal na mamumuhunan. Pangkalahatang ideya ng market. Market volatility. Ang cryptocurrency market ay nakaranas ng makabuluhang volatility na may kamakailang pagbaba ng halos 6% mas maaga sa linggong ito na sinundan ng isang katamtamang pagbawi. Ang pagkasumpungin na ito ay naimpluwensyahan ng mga salik tulad ng tumataas na yield ng ETH Treasury at isang muling pagkakalibrate ng merkado bilang pag-asa ng isang bull market na hinihimok ng pagkatubig. Pangunahing pagsusuri. Ang merkado ng cryptocurrency ay naimpluwensyahan ng ilang pangunahing mga kadahilanan. Kapaligiran sa regulasyon, ang potensyal para sa higit pang mga regulasyong pang-crypto sa ilalim ng bagong administrasyon ay maaaring humantong sa pagtaas ng pag-aampon ng institusyon at katatagan ng merkado. Gayunpaman, may mga alalahanin na ang pagbabawas ng pangangasiwa ay maaaring humantong sa pagtaas ng pagkasumpungin at mga sistematikong panganib. Linggo Atlantic. Sentiment sa market. Ang damdamin ng mamumuhunan ay nananatiling pangunahing driver na may kamakailang optimismo sa paligid ng mga pagbabago sa regulasyon at pamumuhunan sa institusyon na nag-aambag sa mga rally sa merkado. Sa kabaliktaran, ang mga pagwawasto sa merkado at pagkuha ng tubo ay maaaring humantong sa mga panandaliang pagbaba. Mga indikator ng ekonomiya, ang tumataas na mga ani ng treasury ng ETH at mga posibleng pagbabago sa patakaran sa pananalapi ay maaaring makaapekto sa mga mapanganib na asset,
kabilang ang mga cryptocurrencies. Ang mas mataas na kita ay maaaring maging sanhi ng pag-agos ng kapital mula sa mas mapanganib na mga pamumuhunan na nakakaapekto sa mga presyo ng crypto. Pangkalahatang ideya ng market. Sa kabuuan, napatunayang matatag ang merkado ng cryptocurrency sa kabila ng mga pag-unlad ng regulasyon at pagkasumpungin ng merkado. Ngunit ang mga mamumuhunan ay dapat manatiling maingat at manatiling may kaalaman sa patuloy na pagbabago sa ekonomiya at regulasyon na maaaring makaapekto sa dinamika ng merkado. Sa nakalipas na linggo, ang merkado ng cryptocurrency ay nakakita ng mga kapansin-pansing pag-unlad na naimpluwensyahan ng mga pagbabago sa regulasyon at pagkasumpungin ng merkado. Narito ang isang pangkalahatang ideya ng mga kamakailang kaganapan at ang kanilang potensyal na epekto. Mga pagbabago sa regulasyon. Ang crypto-friendly na paninindigan ng Administrasyong Trump. Ang paparating na administrasyon ni President-elect Donald Trump ay nagdulot ng optimismo sa komunidad ng cryptocurrency. Ang kanyang suporta para sa pagbuo ng isang strategic na reserbang Bitcoin at paghirang ng mga crypto-friendly na numero sa mga pangunahing posisyon sa regulasyon ay nagmumungkahi ng isang potensyal na pagbabago patungo sa mas paborableng mga patakaran para sa mga digital na asset. Bilang karagdagan, ang pagpapahintulot sa Ether Exchange Traded Funds, ETH, na gamitin ang Ether na hawak nila ay maaaring mapabuti ang mga diskarte sa pangangalakal at makaakit ng mga institusyonal na mamumuhunan. ETF. Mga aksyon sa pagpapatupad ng ETH. Pinalakas ng Securities and Exchange Commission, DFE, ang mga aksyong pagpapatupad nito laban sa industriya ng crypto, na humahantong sa mga demanda na humahamon sa mga pamamaraang pangregulasyon nito. Ang mga kaso tulad ng Kentucky ETH at Binomial Exchange, DIDF, itinatampok ng ETH ang mga hindi pagkakaunawaan sa pagpapatupad ng ETH patungkol sa pangalawang benta sa merkado, mga kontrata sa hinaharap, mga DNet, at mga transaksyon sa Ethereum. Sa nalalapit na pagbabago sa administrasyon, ang bagong hinirang na ETH chairman na si Paul Atkins, na kilala sa kanyang pro-crypto na paninindigan, ay maaaring ilipat ang diskarte sa pagpapatupad ng ahensya patungo sa isang mas sumusuportang balangkas ng regulasyon para sa industriya ng digital asset. Reuters. Pagkasumpungin ng merkado. Pagbabago-bago ng presyo ng Bitcoin. Ang Bitcoin ay nakaranas ng makabuluhang pagkasumpungin at kamakailan ay nakipagkalakal sa humigit kumulang $74,169 na may intraday na mataas na $75,827 at mababa sa $72,234. Ito ay kumakatawan sa isang bahagyang pagbaba ng humigit kumulang 0.71% kumpara sa nakaraang presyo ng pagsasara. Naniniwala ang mga analyst na kung masira ng Bitcoin ang $72,000 na antas ng suporta, maaari itong bumaba sa $70,000. Pangkalahatang ideya ng market. Epekto ng tumataas na yield ng ETH Treasury. Ang cryptocurrency market ay naapektuhan ng tumataas na yield ng ETH Treasury na naglagay ng pressure sa mga peligrosong asset, kabilang ang mga cryptocurrencies. Ang isa-0 taong Treasury yield ay tumaas sa 4.73%, ang pinakamataas nito mula noong Nobyembre 2023, na nag-udyok ng muling pagkakalibrate sa merkado bilang pag-asa sa isang bull market na hinihimok ng pagkatubig. Pangkalahatang ideya ng market. Pananaw sa merkado. Ang kombinasyon ng isang potensyal na crypto-friendly na pamahalaan at patuloy na pagkasumpungin ng merkado ay nagpapakita ng parehong mga pagkakataon at hamon para sa merkado ng cryptocurrency. Bagamat ang mga paborableng pagbabago sa regulasyon ay maaaring magpalakas ng kumpiyansa sa merkado, ang epekto ng tumataas na mga ani ng treasury at muling pagbabalanse ng merkado ay maaaring lumikha ng malapit matagalang kawalan ng katiyakan. Ang mga mamumuhunan ay dapat manatiling mapagbantay at isaalang-alang ang parehong mga pagpapaunlad ng regulasyon at dynamics ng merkado kapag gumagawa ng kanilang mga desisyon sa pamumuhunan. Mga tagapagpahiwatig ng ekonomiya. Epekto ng tumataas na yield ng ETH Treasury. Ang cryptocurrency market ay naapektuhan ng tumataas na yield ng ETH Treasury na naglagay ng pressure sa mga peligrosong asset, kabilang ang mga cryptocurrencies. Ang isa-0 taong Treasury yield ay tumaas sa 4.73%,
Ang pinakamataas nito mula noong Nobyembre 2023 na nag-udyok ng muling pagkakalibrate sa merkado bilang pag-asa sa isang bull market na hinihimok ng pagkatubig. Pangkalahatang ideya ng market. Mga potensyal na pagbabago sa patakaran sa pananalapi. Ang mga minuto mula sa pagpupulong ng Federal Reserve noong Disyembre ay nagmungkahi ng posibleng paghina sa pagpapagaan ng pera dahil ang mga takot sa karagdagang pagtaas ng rate ay tumitimbang sa mga peligrosong asset. Ang kawalan ng katiyakan na ito ay maaaring makaapekto sa kumpiyansa ng mamumuhunan at katatagan ng merkado. Pangkalahatang ideya ng market. Sa konklusyon, habang ang merkado ng cryptocurrency ay may pangako para sa potensyal na paglago dahil sa paborableng mga pagbabago sa regulasyon at pagtaas ng interes ng institusyonal, nahaharap din ito sa mga hamon na dulot ng mga tagapagpahiwatig ng ekonomiya at ang pangangailangan para sa balansing pangangasiwa. Ang mga mamumuhunan ay dapat manatiling mapagbantay at isaalang-alang ang parehong mga pagkakataon at panganib ng dinamikong merkado na ito.